Nahihirapan na rin po ako. Nagkaroon muna ng tensyon itong Miyerkules sa pagitan ng mga abogado ni Yasmin Curdy at Baron Geisler sa inreset na arraignment ng kasong isinampa ng young actress sa Bukawi Municipal Trial Court. Gusto pa niya akong awayin. Nakita niyo kaninang demeanor niya. Abay, nilapitan pa ako. Gusto pa akong... Pero ang labis na ikinagulat ng kliyente ni Topacio ay nung maghain na si Baron ng... Of course, not guilty. Medyo pagod na ho ako sa mga ganitong issue eh. Talagang umabot na ako sa top kasi ako I try my best, I do my best to stay away from all these issues. Ang tagal ko na walang issue. Tapos ito na naman. So, para sa akin, I don't deserve these things na nangyayari sa akin. Noong araw din yun naghain ng motion ang kampo ni Baron sa Malolos Regional Trial Court. Nag-file kami ng petition for certiorari sa kaninang umaga dahil sa yung motion to quash namin dito sa Bukawi na-deny. Kasi sakop ito ng Regional Trial Court ng Malolos, ang Municipal Trial Court ng Bukawi, Bulacan. So it will be assigned to the proper court. Malalaman natin kung pipigilin ng Regional Trial Court itong Municipal Trial Court. At sabi ko nga, at inargue ko, at tinuturing na rin namin isa na naman tagumpay ito sapagkat sa wakas, after so many months, 7 months ay na-arraign na rin po ang akusado sa kasong ito at may jurisdiction na rin ang hukuman over his person. Yun lang naman po importante para sa amin, umusad yung kaso. Sari-saring emosyon naman ang namayani kina Yasmin at Baron nang muli silang magharap sa korte. Tao lang po kasi ako. Siyempre, basta, sabi ko nga kung lalaki lang ako. Edukado ang tao, hindi ako lelebel sa ganon. Nag-aaral ako sa kolehiyo. Medyo naiinis na po talaga ako sa sitwasyon dito. Sa sistema ng showbiz, sa sistema ng chismis, sa lahat ng sistema minsan bulok, nakakasawa na. So, kung siguro ako si Piolo Pascual, hindi siguro mangyayari sa akin to eh. Ayoko na po umiyak. Nahihirapan na rin po ako. Bagamat tila nagmatigas si Baron, ang mga sumunod na kaganapan ay nagpatunay na may malaking suliraning hinaharap ang aktor. It took another incident with character actress Cherry Pie Picache and the entire Professional Artist Management Incorporated ang pinagbuklod na puwersa ng mga top artist managers to make Baron admit a bitter truth. Abangan! At sa ating poll question, kung artista kang biktima ng sexual harassment, ano ang gagawin mo? A. Expose it. B. Quiet lang and move on. Okay? To vote mga kaibigan, type react space A or B and send to 4627 for all networks. Hindi pa pwedeng palitan niya A and B para mga size din yan eh. A, B, D, E, double E. Okay, joke lang. Ito na po mga kaibigan, Baron Geisler humingi na ng tawad kay Cherry Pie Picache. At sa pagbabalik, abangan ng aming T, The Tigbak Authority, present Slambook. At si Jobel Salvador, ibinunyag na hindi dahil si Robin Padilla ang ama ng kanyang anak. Susunod na po yan, mga kaibigan, dito sa Star Talk TX. Nagpapasalamat ako kay Robin kasi there was a time na down ako at sinalo naman niya ako. Ikalawang comeback vehicle na ni Jobel Salvador ang alakdanan ng GMA7. Kaya naman, And I really love my role. Bali, my role is si Zoila. I'm the reason why there's Alakdana. Kasi ako ang may possession nung ginintuang Scorpio, nung Alakdan. at sa pagiging aktibo ngang muli ni Jobel, hindi maiiwasang maungkat ang namagitang relasyon nila noon ni Robin Padilla. Ako, ang masasabi ko lang, nagpapasalamat ako kay Robin kasi
There was the time na down ako at sinalo naman niya ako. Yun na lang, nire-respeto ko yung ginawa niya to save me and my family and my name sa ginawa niya. So, sana dun sa mga hindi naiintindihan yun, sorry na lang po, medyo bata pa rin ako noon, I didn't know what to do. Ang tinutukoy ni Jobel ay ang pag-ako raw ni Robin sa kanyang anak by a previous boyfriend who was later identified as Eric Espina of PBB4. Well, the guy was my ex na medyo bumalik and nakabuo. So, but he denied. Masakit. Ayoko nang balikan. But I'm just thankful, na ayun, may isang Robin Padilla nga na ayun, hindi naman ako pinabayaan during that time. Kinumpirma rin ito ng isang nagpadala ng kopya ng desisyon mula sa Makati City Regional Trial Court ukol sa child custody case filed by Espina. Inilathala ito ni Ricky Lo sa kanyang Funfair column sa Philippine Star noong May 14, 2002. November 17, 1999 pa noong ipinagkaloob kay Espina ang kustodya ng napatunayang anak nila ni Jobel, named Jeremiah Joseph. Pero kumusta na ngayon ang bata na isinunod sa apelido ni Jobel? Actually, he's 21 years old na, binatang-binata na, and he's living in the States with my mom and my family, my brothers. He knows everything. Ay, everything. Wala akong tinago sa kanya. Walang-wala. Natawa lang na syempre, andun pa rin yung respeto din naman niya dun sa tao. Alam niya yung istorya, yung buong istorya, hindi lang yung kay Robin, pati yung dun sa niya, di ba? So, nire-respeto niya lahat. Baske, meron ko na Chris Bernal, miss pa rin si Aljor. Oh, ikaw na, Chris! Ikaw na! Nako-compare mo ba ang current at former collab team mong sina Rocco at Aljor? Oo naman. Siyempre, mas close ako kay Aljur pa din. Kasi 3 years naman kami magkasama. Pero si Rocco, madali ako naging komportable sa kanya. Alam mo ba, sabi ni Aljor, ikaw raw ang namimiss niyang sobra sa lahat ng nakapartner niya. Wow, namimiss pala niya ako. Siyempre, namimiss ko din po si Aljur. Iba rin po talaga, iba talaga yung pinagsamahan po namin. Masaya ako para sa kanya dahil sa Machete. Finally, naku, ang tagal niya kasi hintay itong Machete. At saka, ang sexy-sexy ni Aljur ngayon. Talagang leading man na siya talaga ngayon. Nanghihinayang ka bang sana ikaw yung nasa Machete? Ako may Machete. Oo naman, winish ko rin naman po, syempre, alam mo, pag may project, gustong-gusto ko talaga na yung ginagawa ko. Syempre, ni-wish ko rin na parang sana ako na lang yung partner niya. Pero, siguro mas binibigyan pa kami ng pagkakataon ng GMA na makapag-explore pa ng ibang love teams. Between Rocco and Aljor, ito, may Jolo Revilla raw na parang type ka rin. Kay Jolo, mabait siya. Opo, mabait siya. At saka, gentleman siya. Nakita ko sa kanya yun. Unang meet pa lang namin. At kahit sandali lang yun, nakita ko sa kanya na mabait siya. So, nagtatext na siya. Nagtatext siya sa akin. Nagtatext siya sa akin. And, ayun, sweet. Mabait siya. Hindi siya nanliligaw. Pero, hindi siya nanliligaw. At saka, wala naman siya pinapahiwatig na iba. Pero parang, alam mo yun, parang ang sarap lang na magkaroon ng isang kaibigan. Pumunta lang ba sa bahay? Hindi pa. Kasi, hindi pa din. Tato 3X! Na! Totally exposed! Aljur Abrenica at Bella Padilla. Nagkakamabutihan na nga ba sa set ng Machete? Medyo marami-rami nga po yung nakuna namin kissing scene ni Bella.